Ma'am, magandang hapon po sa inyo po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong programa. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes po, at ayun po, dadako na po tayo agad po ng Sir Vincent dun sa mga continuous na monitoring po ng PDRMO po sa ngayon. Kamusta po itong pagpapatuloy po ng inyong monitoring at sa kasalukuyan po yung sitwasyon po sa ating lalawigan? Opo, tayo po ay naka-blue alert status pa din po dito po sa ating lalawigan. Meron na po tayo na-monitor ng mga flooded areas gaya po ng Alaminos, meron po tayo sa Bulinaw, Labrador, Aposorubio, Balungaw at Lingayen. Mm-mm. Doon po sa aking mga nabanggit na bayan, halos lahat naman po ito ay nag-subsided na po. Ito po ay bumaba na yung kanilang flooded areas. Maliban na lamang po dito sa Maylingayen, meron pa po silang 18 barangays na monitor na flooded areas. Mm-mm. So sa Lingayen po, yung may pinakamadami po sa Sir Vincent na recorded po na flooded areas, sama po? Yes po, basis po sa situation report na binigay po ng ating counterpart na MDRMO sa Lingayen, meron po silang 18 na flooded areas. Mm-mm. Although pag po ito ay 18 na flooded areas, ito naman po ay hindi ganun kalalim o kataas. Usually po ito ay nagre-range lamang sa 2 to 3 feet up to 4 feet ang kanyang lalim. Okay. At ito pong pagbaha na nararanasan ito sa mga 18 barangay, sir, ay cause po ng dahil lang po sa dire-diretsyong malalakas na ulan, sir? Yes po, yung iba po rito dahil lang po talaga sa sobrang lakas po ng ulan magmula pa po nung linggo hanggang ang kaninang umaga po. Yung iba naman po dito ay dahil sa mga umapaw na creek kaya po Mm. ito ay nagdulot ng pagbaha. Okay po. Pero dun sa mga barangay na yun, sir, may mga kinailangan bang ilikas po, Sir Vincent? So far wala nang pong evacuation na naganap. Maliban na lang po dito sa sa Lingayen, pero dito po sa Alaminos at saka sa Bani, nagkaroon po sila ng preemptive evacuation. Sa Alaminos po nagkaroon po ng preemptive evacuation sa 4 na barangay. Sa Mm. Bani meron po silang isang barangay na nag-conduct po sila ng preemptive evacuation. So all in all, ang total po nila is nasa 36 families or 104 individuals for both municipalities sa Alaminos at saka sa Bani. Okay po. Eto, dahil binanggit nyo na rin po yung sa Lingayen, Sir Vincent, confirm lang po natin, meron pong, eto ba, yung naitala po kahapon August 3 na drowning incident. Related ba ito, sir, dun sa nararanasang bagyo po? Opo, tama po kayo. Meron po silang drowning incident yesterday pero hindi po Mm-mm. ito related po sa ating Mm-mm. binabantayang bagyong Luis. Okay po. At ngayon, sir, wala naman po mga any related incidents na naitala sa ating pong probinsya na may kaugnayan dito sa epekto po ng bagyong Luis po? Meron pong isa sa Alaminos pero Mm. bina-verify pa po namin until now kung ito po ba ay typhoon related or hindi. Yes po. So ngayon naman, sir, kamusta po yung monitoring naman sa mga river systems po sa ating probinsya? Kasi from time to time, check din po natin yung inyo pong social media page o dun sa mga advisories. Ngayon, sir, kung meron pong updated po. Opo, meron po tayong naitala o na-monitor na bahagyang pagtaas sa ating mga major river system, Mm-mm. sa ating Marusay River, sa Sinukalan, sa Balikaging, sa Budgayanga River. Although ito po ay tumaas, napakalayo pa rin po nito sa ating critical level na binabantayan. Oh, at yung expected naman po kung sakali, Sir Vincent, yung mga galing upstream na tubig, kung sakali man po yun ay dumagdag doon sa mga river systems, hindi pa rin po aabot kung sakali sa critical level po. Depende naman po, ito po ay kaya po minamonitor natin yung ating mga nearby province, lalo sa ating mga mountainous area. Kung patuloy po yung pag-ulan doon, definitely po ito po ay babagsak dito sa ating lugar. Pero so far naman po, ito po ay mababa pa and hopefully hindi na po ito makaapekto sa mga susunod na araw. Okay. Ito confirm lang po natin, sir, at meron po ba sa ngayon, kasi ito, kaya po natin tatanungin para magkaroon din ng impormasyon yung mga taga-Pangasinan, kung meron na daw po bang parang naitalang landslide po sa ating probinsya dun sa dire-diretsyong pag-ulan, sir? Or negative po? Negative naman po, ma'am. Actually, Mm. meron pong isang maliit na landslide sa Bulinaw pero wala naman po itong naging major incident o wala naman po naging affectation sa ating mga kababayan. Okay. So, sa ngayon po, sir, dun sa, or etong araw po, kumpara po kahapon nung August 3, kamusta po dun sa monitoring po ninyo, dun sa accumulated rainfall sa ating lalawigan? Kasi dun sa huli pong advisory po ninyo, dun sa 24-hour accumulated rainfall nitong August 4 is, tama po, na bumaba po compared kahapon, sir?
Yes po, yung nakarang araw po naka-red orange rain red rainfall po tayo. Ngayon po ay bumaba na, nasa yellow na po tayo. So nasa 50 to 100 po 'yan. Asahan po natin na tumasunod na araw, hopefully ganyan pa rin po yung ating maging advisory ng pag-asa. So from red na more than 200 millimeters of rain ay nabawasan naman na po. Although meron po tayong binabantayan na isang bagyo dito sa may parte po ng La Union sa Bacnotan. Base naman po sa pag-asa, hindi naman po ito gaano so far within the 24 hours ay makaka-apekto po dito sa ating probinsya. Yes, okay po. Doon naman po, sa ating pong mga karagatan, Sir Vincent, ano pong abiso sa ngayon ng PDRMO, hindi pa rin po ba safe, of course, ano, para po sa mga mangisda na pumalaot po sa ngayon, hindi pa rin po ba ninyo ina-advise kung sakali, sir? Yes po, opo. Hindi pa rin po namin ina-advise sa ating mga mangisda, sa ating mga coastal municipalities na wag muna po sanang pumalaot. Gawa po ng malalakas pa din yun at malalaki pa rin po yung alon. Wag po tayong maging kampante kasi by that time na pumalaot sila, akala po nila kalmado na yung alon at ang naging problema kung kailan pauwi na po sila, doon po sila naabutan ng malalakas na alon. Okay. And then, sir, doon naman sa mga bumabiyahe po, base sa inyong monitoring, possible po naman lahat ng mga kakalsadahan po sa Pangasinan, kasunod pa rin po nito nararanasan pong bagyo, sir? Yes po ma'am, lahat po ng ating provincial roads, yung ating national at saka bridges naman po ay passable po lahat. Gayun din po dito sa ating Villaverde sa may Maliko, San Nicolas, kami po ay nakipag-ugnayan din sa DPWH, passable naman po lahat ng ating mga roads and bridges. Okay po. So, siguro yun na lang po muna sa ngayon, Sir Vincent. Panghuli na lang po, may mga dagdag pa po ba kayong abiso at lalo na po ano, dun sa mga emergency numbers or hotlines na pwede agad na tawagan po ng mga kababayan po natin sa Pangasinan in case na eto po, mangailangan po sila ng tulong for emergency po. Yes po, ang pinakamabilis po na pwede na po nilang tawagan yung ating 911. Pwede po silang tumawag ng 24/7 naman po yan. At mas maganda po na alamin pa rin po nila yung kanilang hotline sa kanilang mga local municipalities, yung kanilang PNP, yung kanilang MDRMO hotline, yung helpline desk po ng ating mga LGUs para mas mabilis po yung ating pagresponde kung mayroon po silang mga kailangan. Yung ating mga kabayan po sa ating mga LGU, kami po ay patuloy po na nakamonitor, nakipag-ugnayan kung kailangan po ng augmentation ng iba't ibang bayan ay agad naman po tayo nagpapadala ng tao po natin yan. Okay po. Yan po. Maraming salamat po muli, Sir Vincent, sa oras po ninyo at of course ano, sa mga update po sa mga sitwasyon ngayon sa ating pong probinsya. Thank you, sir, at ingat po Yes, kayo. ma'am. Good afternoon po.